Yung after, So, may data ba kayo maliwanag after the yun. Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang na problema na tayo, no? Mm. Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, Mm. no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga. Mm. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control yung impeachment. Mm. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? Oo. But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga ba Yes. kasi pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Eh, hindi na ako sinama doon sa ano eh. Hindi na ako sinama doon sa sa huling usapan. Mm. Okay? Pero I mean, doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Mm. At hindi lahat because of the lack of time, Mm. hindi lahat ng items doon na-veto. Mm. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung ibibito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? Mm. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak Mm. na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Mm. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number one. Number two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Mm. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Mm. Number three, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Mm. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Mm. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Mm. Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Mm. Okay? So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Mm. Sabi nila, paano yung mga yan pumirma sa
sa impeachment. Mm-mm. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Mm-mm. So I cleared with the President. Mm-mm. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Mm-mm. Oh, so very clear. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit Yes, tinuloy lang. Because there was a bigger motivation. the budget that you were talking about? Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Mm-mm. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O so anong ginawa nila? So, At ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, nung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi imbento yan. Mm-mm. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam ka man, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the speaker. Ay, yung leadership, sila na nahandyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the President, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaksyon ni Presidente? Hindi. Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of na nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? You know, we've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan eh, di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. That's why until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, Yes. hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number 2, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila.
So those were the adjustments made. Mhm. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign, of what happened, and going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous what is the present 19 Congress, or they want things differently. But it's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Syempre, we shouldn't take away naman the will of the congressman, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba?